Mahigit 100 bahay ang natupok sa Davao City. Apektado ang mahigit 200 pamilya. Walang nasaktan. Umabot ng 4 na oras ang pag-aapula. Ayon sa BFP, napabayang kandila ang tinitignang mitya ng sunog. Nagkasunog din sa residential area sa barangay Sauyo, Quezon City. 2 ang sugatan at nasa maayos ng kalagayan. Tinitignan ng mga otoridad kung electrical problem ang mitya ng apoy. O 3 buhay ang maagang inagaw ng walang habas sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Ang mga nauli na nilang nagdadalamhati, nais managot hindi lamang ang mga sospek na menor de edad, kundi ang mga nagpabaya kaya nagkaroon sila ng mga baril. May report si Emil Sumangi. Sina Joyancy Separa, Chris Lawrence Fabian at Ayesa Nicole Dazo. Sinong mag-aakalang sa paaralang itinuturing na pangalawang takanan nila at pandayan ng kanilang kinabukasan? Magwawakas sa isang iglap ang kanilang buhay dahil sa walang saysay na pamamaslang. Hindi ito matanggap ng ina ni Joyancy. Sorry, Yasi. I'm sorry. I'm sorry, Yas. Si Joyancy ang may kuha ng viral video na ito ng pangumaril. Trahedyang tumapos sa pangarap ng dalagitang pangalawa sa 3 magkakapatid. Grade 10 siya. Ngayon, sinabi niya sa akin na, Mama, maniguro ako yan. Gusto ko nun niya ma-honor. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Humihingi rin ng kasagutan ng mga kaanak ng grade 10 na si Chris Lawrence. Asan ang hustisya dito? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga magulang nila. Napakasakit pa rin, hanggang ngayon po blanco pa rin kami. Ayaw namin po ng tulong. Gusto namin justice po. Siya ang lalaki sa viral video na humarang sa pinto ng classroom para pigilan ng gunman na nagpupumilit pumasok. Nabaril siya sa huli. Sabi pa po niya sa teacher, tsaka po sa mga classmate niya kasi tinutulungan siya. Sabi niya, iwanan niyo na ako, iligtas niyo, umalis na kayo, iligtas niyo na yung sarili niyo. Nagalit yung gunman, binaril yung pintuan, lumusot po sa kamay at sa heart, sa lungs niya. Sa kanyang pagbuwis ng buhay, isinabuhay ni Chris Lawrence ang sinumpaang tungkulin bilang isang scout na tumulong sa lahat ng pagkakataon. Sabi po nila, hero siya kasi kung hindi daw po niya ginawa yun, marami pang namatay sa mga kaklase niya. Ang nakababatang kapatid ni Chris Lawrence, sugatan sa pagtakas. Malayo ba yung mga bumabaril sa classroom niyo? Malapit lang po. Nasa kabila lang? Opo. Tapos nun, bigla sila pumunta sa Chico. Namaril na sila. Namaril? Dalawa lang sila, may mga kasama pang iba? 2 lang po sila. Ang isa pang nasawi na si Ayesa Nicole, nailabas ng paaralan para maisalba pero huli na ang lahat. Hustisya. Hustisya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mababalik at sinabuhit ang anak ko. Ate. Emil Sumangil, GMA News. Nasisilip sa investigasyon sa trahedya sa Tacloban na planado ng mga menor de edad na sospek ang pamamaril. Tinitingnan din kung naimpluwensyahan sila ng isang violenteng gaming app at ng mga naunang school shooting sa Amerika. May report si Rafi Tima. Alas 7:30 ng umaga kahapon, pumasok sa main gate ng San Jose National High School sa Tacloban ng 14 anyos na si Alias Nash. Dumalo siya sa flag ceremony bago nag-CR. Hinintay niya roon ang 15 anyos na si Alias Rod na dumating naman dakong alas 8. Alas 9 nang sabay silang lumabas at naglibot ang unang pakero ng dalawa. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. Pero base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng koridor,
ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng koridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa windows. Alas 9:30, naaresto si alias Rod na bitbit ang kalibre 38 revolver na may 5 bala. Ibig sabihin daw, isang beses lang siyang nagpaputok. Alas 11:15, sumuko si alias Nash na siyang may hawak ng 9mm pistol. Sa investigasyon, hindi bababa sa 34 na beses siyang nagpaputok. Nakapagpalit pa raw siya ng magazine. Pagkumpirma ng PNP, galing sa baril ni alias Nash ang mga balang kumitil sa 3 kaeskwela. Ang baril ay service firearm ng tiyahin ni alias Nash na police staff sergeant at abogado pa. Lumalabas na pumuslit si alias Nash sa silid ng tiyahin para kunin ang baril. Hawak na ng mga otoridad ang tiyahin. Inamin niyang minsan nang naisama ang pamangkin sa firing range at naturuang bumaril. Very possibly, she can be dismissed for malversation dahil sa infidelity po in the possession po ng kanyang firearm at may criminal liable din po siya sa pagkawala ng, lumalabas po parang nawala niya yung baril eh. And of course, civil liabilities. Ang revolver namang hawak ni alias Rod nakarehistro sa security agency sa Cebu kung saan security guard ang lolo niya. Allegedly, ma'am, nakatago po ito sa cash box ng lolo niya. Hindi nagpaalam, nalingat si lolo or pumunta sa work, kaya siguro nakuha niya. Hindi pa raw kumbinsido ang pulisya sa kwentong nabuli umano ang mga minor na suspect kaya dapat gaganti at mananakot lang. Pinag-aaralan nila ang posibilidad na may nang udyok at planado ang ginawa nila. All indications point to the fact na naplan po talaga. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Sinisilip naman ng DepEd na di umano'y bahagi ng isang mission ang pag-atake. Sabi nung advisor, yung bata na yun tahimik lang at parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito. Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa yung ganong impormasyon? May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Sa group chat din ng dalawang suspect, pinag-usapan pa raw ng dalawa na dahil mga minor de edad sila, hindi raw sila mapapanagot sa ilalim ng batas. Susuriin din ang kanilang social media accounts, search history, online communities o digital footprint. Aalamin din kung naimpluwensyahan sila ng mass shooting sa Amerika. Sabi ng mga netizens, ang suot na t-shirt ni alias Nash na may initials na KMFDM ay pareho sa suot ng namaril sa Columbine High School sa Colorado noong April 1999 na ikinasawi ng 13. May suot din ganitong t-shirt ang isa sa mga suspect sa isa pang school shooting sa Amerika. Ang KMFDM ay isang German industrial rock band na iniidolo ng isa sa Columbine shooters. Dati nang sinabi ng bandang ito na hindi sila pro-violence at hindi nila sinusuportahan ang mga ganitong krimen. Tututukan din ng PNP ang posibleng impluensya ng violenting online game sa mga suspect. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violente yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Banned muna ito sa ngayon, ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. What kids see in the internet or in cyberspace might influence them. Lalo na base sa mga pag-aaral din, 95% ng mga batang Pilipino age 12 to 17 ay nasa internet na. Kinumusta ni Education Secretary Sani Angara ang mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan na natroma sa nangyari. Mismong principal nga, hinimatay sa gitna ng kanyang pag-uulat. Nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng likes? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Nanawagan ng Council for the Welfare of Children na magsumbong sa kanila kung may mga batang nangangailangan ng tulong.
Rafi Tima, GMA News. Walang anumang krimen ang dapat na mangyari sa loob ng isang paaralan na pangalawang tahanan ng mga kabataan. Hindi rin natin hinihingi, ngunit sa nangyari sa isang paaralan sa Tacloban, mainam na dapat alam ng mga magulang, guro at bata ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng pamamaril. Ayon sa isang professional security and safety expert, oras na may marinig na pamamaril sa paaralan, huwag lumabas ng classroom kung wala sa loob ang salarin. Imbis na mang-usisa sa labas, dapat isecure ang classroom at isara ang lahat ng pintuan at anumang pwedeng pasukan ng gunman. Mainam na barikadahan ng mga upuan, mesa at iba pa ang pintuan para walang makapasok. Payo rin ng eksperto, huwag mag-ingay o gumawa ng anumang pupukaw ng pansin ng active shooter. Halimbawa, mainam na i-silent ang inyong cellphone. Yumuko o sama-samang magtago. Mainam kung gumawa ng kumpol. Ang pinakaiwasan ay makasalubong ang shooter. Sa ibang balita, nabundol ng SUV ang isang naka-pedicab na magtataho sa Pasig. Ang driver nahabol ng mga nagmamalasakit na motorista. May report si Katrina Son. Nadaanan ng isang concerned citizen ang disgrasyang ito sa Amang Rodriguez Avenue sa Pasig. Nakahandusay sa gilid ang lalaki. Tumapo naman ang tinda niyang taho habang bahagyang napinsala ang kanyang pedicab. Ayon sa isang saksi, na hit and run ang magtataho ng puting SUV. Bagamat tumakas, bumalik din ang driver nito nang mahabol ng mga nagmamalasakit na motorista. Nagkaaregluhan sa barangay ang SUV driver at magtataho. Sa datos ng MMDA, noong isang taon, may naitala silang 5 nasawi at mahigit 400 nasaktan dahil sa hit and run. Paalala ng MMDA sa mga motorista. Yung nakabangga po, meron po mga responsibilidad yan. So definitely there's a liability to that person or to that vehicle na kung saan nakabangga po dito sa vendor. Ayon sa MMDA, bagamat bawal sa mga pangunahing lansangan ang mga ambulant vendor na nakapedicab, maari raw nilang gamitin ang mga bike lane. As long as yung dinadaanan nila or pinapwestuhan po nila ay hindi naman po pinagbabawal, then wala po magiging problema doon. Katrina Son, GMA News. Sa mga larangan ng architecture, engineering at interior design, binabago na ng artificial intelligence ang blueprint ng pagdedesenyo. Pero para sa mga eksperto, may mga aspeto sa kanilang propesyon na hindi basta-basta mapapalitan ng AI. Narito ang ikatlong bahagi ng aming special report, Artificial Obra. Kung magpapatayo ng bahay, dapat may plano at disenyo. Mga bagay na ginagawa ng inhinyero, arkitekto o di kaya interior designer. Pero sa panahon ngayon, ilan sa mga ito kaya na rin gawin ng artificial intelligence o AI. Tanong tuloy ng ilan, kaya na nga bang palitan ng AI ang kanilang trabaho? Sa firm ng arkitektong si Dax, may inilaan ng espasyo para sa AI. Ginagamit na nila ito para sa initial stages ng proyekto. Noong wala pang AI, kailangan mo pa mag-render ng perspectives. It will take you hours, sometimes days to finish yung renders. But now with the help of AI, just minutes, meron ka ng rendered perspectives and even walkthroughs. Aminado siya na malaki ang naitutulong ng AI para mapabilis ang proseso. Ngunit malinaw para sa kanya na ang karanasan hindi kayang palitan ng teknolohiya. Like for example, pag namimili tayo ng materyales, paminsan kailangan mo ihawakan para maramdaman kung mat ba to, madulas ba to sa paa, kapag inapaka mo, madudulas ka ba, mga ganon na hindi pwedeng mapalitan ng AI. At ang mas malalim na aspeto, pananagutan. Ang biggest factor na hindi mapapalitan ng AI is yung liability. Hindi mo naman pwedeng pag ginawa siya ng AI, isisisi mo sa AI yung mga, kunwari, gumuho yung structure. Well, I hope not walang gumuho. Pero worst case scenario, sino sisisihin mo? AI. Diba? Tsaka, as part of building permit requirements, kailangan mo rin ng sign and seal ng professional. Ang AI expert nilang si Paula, kinikilala ang kakayanan ng AI. Hindi para gawin ang kanilang trabaho, kundi bilang kaagapay.
Napakahalaga na lagi tayong updated sa kung ano man yung trend. Not just the trend, not because it's trending, but because it's really helpful. There's a reason why these things exist. There's a reason why these things are invented and are created. It will improve the lives of many people. At this point, dapat di mo na tinatanong, baka kunin yung trabaho ko. What matters is you as a person, as a human being, should be able to adapt to what technology has to offer. It's just a tool that people use. Do not fear it, right? Embrace it. Ang licensed interior designer na si Mika, katuwang na rin daw ang AI sa paggawa at pag-iisip ng disenyo. For me, AI is like a multiplier of time. Kasi grabe siya mag-accelerate ng speed pagdating sa mga concept making. Pagdating sa schematic design, sa design concept, I use AI to help me generate more prompts para mas ma-flesh out ko yung nasa isip ko. Pero para sa kanya, may hangganan ang pagsandal sa AI. Hindi daw kasi natatapos sa pagpili ng kulay at disenyo ang interior design. Pag-aaral ito ng paggalaw ng tao sa loob ng espasyo, pagtiyak na may tamang distansya ang mga daanan at kung ang isang silid-tulugan ay tunay na pahingahan. Kaya dapat may kaagapay na profesional o eksperto. To see people try to take charge of what they want to do in their space actually doesn't pose a threat to me. I know na in the future, they will realize na bakit may professionals for this, bakit may architects tayo, bakit may engineers tayo, bakit tayo may interior designers. Because these are expertise that deal not just with aesthetics, but with people's welfare. Yun yung magiging gap between people who DIY and those who really invest in professional help. Hands-on si Mika sa bawat detalye, mula sa pagpili ng materyales hanggang sa pagbili ng muebles, mga bagay na hindi raw kayang gawin ng AI. Even though magpa-assist ka talaga sa kanya hundreds of times, no matter how many prompts you do, it can never ever copy a designer's eye. As long as my life experience, my spatial intuition, my taste is within me, AI can never ever copy it. Maraming ang kayang gawin ng AI sa mundo ng pagdidisenyo. Pero para kina Dax, Paula at Mika, hindi lamang ito teknikal na proseso, kundi pakikipag-ugnayan din sa emosyon, gawi at kaligtasan ng tao. Akala nyo ba only rice lang ang nasa mall? Ibahin nyo ang isang mall sa China, doon dinala ang palayan. Naging maputik na rice paddy ang sentro ng isang mall sa Ningbo, China para sa kakaibang indoor rice planting competition. Mahigit 1,000 ang nakisali sa pagtatanim. Gaya na lamang ng magulang na dinala ang kanilang mga anak para ma-experience at matuto ng pagtatanim ng palay. May iba ring napa-throwback sa kanilang kabataan kung kailan marami pang mga sakahan. Tila sulyap din ito at paalala sa kumakonti ng mga taniman, pasyalan at mga kakahuyan sa China na napapalitan ng mga infrastruktura at gusali gaya ng mga mall. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.